dinalaw po natin uli si Nung Felix. Pumunta tayo sa kanyang bahay. Tapos yung dinalaw din po natin yung patanim nating mais. Ayan po. Tumubo na. Malalaki na. Need na niyang abunuhan siguro mga Friday. Abunuhan na natin ito. Ayan po ang bahay ni Nung Felix. Gaya po ng sinabi ko na sana kaawaan ng Diyos na tuloy-tuloy na ma-monetize tong channel ko. Pag ako'y sumahod kay YouTube, sila po ang uunahin ko. Nais ko pong makatulong, makabili man lang, makaabot ng konti. Kasi ang kanilang inaasahan dito, trabaho lang sa bukid. Magkano lamang po ang isang arawan sa isang araw na sahod? Hindi po kaya. Tapos may apat po silang anak. Yung dalawa binata na. Yung isa tumutulong, tumigil na sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Ang isa naman nagpatuloy sa pag-aaral ngayon, grade 7 na. Yung dalawa puro grade 5, maliliit pa. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, gagawa ako ng channel kasi marami akong nakikitang mga butihing o may mabuting puso na sa ganong paraan ay nakakatulong sila. Gumagawa sila ng channel para sa charity, at talaga naman pong hinahangaan ko sila at sinasaluduhan dahil sa yung mga tao talagang nakakatanggap ng kanilang mga tulong. Kaya inspirasyon ko din po sila sa paggawa ng channel na ito upang sa ganun makatulong din po ako. Ayun po yung anak, lumabas si Junjun. Ngayon dito, ito patatamnan pa po natin ito ng tubo. Kaya nga lang hindi ito maararo dahil sa matigas pa yung lupa. Yung ulan tamang nasa ibabaw lang ng lupa, hindi tumatagos hanggang sa ilalim. Kailangan natin para tumalab ang araro ay ulanin muna natin ng malakas upang ang tubig tumagos talaga kahit mga 5 pulgada lang sa lupa. Nang sa ganun, paghila ng kalabaw hindi nahihirapan yung kalabaw. Kaya ito po, balik po tayo sa kanila. Ito po, pag bumabagyo, nakita nyo naman po ang sitwasyon ng bahay na yan, puro nakatali po yan. Kaya yung haligi hindi po ako kasi makalapit kasi maririnig po nila ako. Yung haligi, yung iba inaanay na. Tapos siyempre sa katagalan ng panahon, lumalambot at nabubulok din yung kahoy pag nakabaon sa lupa. Yung iba naman ay nakapatong lang sa bato. Kapag panahon ng tagbagyo, yung bawat kanto ng bahay niya nakatali dito sa batong ito. Yan, yung batong yan nakatali po dyan. Tapos doon sa kahoy na malaki, tapos doon sa maliliit na kahoy. Bali 4 na direksyon po yung pagtatali niya upang hindi matangay ng bagyo. Ito po dati ay natangay na po yung bagyong Odette. Wasak na wasak po yan, hindi po mapakinabangan. Tapos pinaghahanap lang ang mga yero kung saan saan na inilipad ng hangin. Kaya sabi ko, kaawaan ako ng Diyos sa ganitong paraan, makatulong po ako. Sana po suportahan niyo po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Pag-like lang po, pag-subscribe, pag-comment, malaking tulong na po yun sa kanila. At ang pag-share niyo po sa video kong ito upang umabot po sa maraming views. Ngayon, ito pinami-maintain sa kanila ng boss ko. Ang ganda ng palay, lapitan natin. Ayan, papalapit na yung ulan dito sa kinalalagyan natin.
ang ganda ng palay kasi malamig din yung kamay ni Ninong Felix sa pag-aalaga ng palay. Yun lamang pong alam nila, yung pagtrabaho sa bukid. Wala na po silang maiekstrahan kundi sa araw-araw ng kanilang pangailangan. Trabahong bukid lang po ang alam nila na mapagkukunan nila ng kanilang ikinabubuhay. Kaya ito po, dati hindi maganda tong palay na ito. Simulat sa Paul na siya ay pinahawak ng aming boss at tinurn over sa kanya, ito gumanda. At talagang kung kaawaan, malaki po yung ani nitong palay na ito. Maluwang po ito, hanggang doon po ito sa dulo. Hindi lang po natin makita at nasa taas po tayong portion. Ito po pababa po kasi ito hagdan palayan po ito. Ayun lamang po ang maikikwento ko sa inyo, mga kababayan, mga kaibigan ko. Sana wag po kayong magsawang sumuporta sa video ko pong ito. At sana paki-like na lang din po. Sa comment section, mag-comment po kayo kung ano po ang inyong mga masasabi. At ang mga suggestion nyo po, yun po ang aking kailangan. Kung ano po ang mga suggestion ninyo para magawa ko po. Maraming salamat.